Welcome ulit mga kasulit. Pagpasensya nyo na mga kasulit, hindi tayo nakapag-upload ng video dito sa ating sulit o hindi sulit channel. Medyo na busy ako ngayong Agosto kasi marami akong ginawang filming video sa aking isang YouTube channel. Ibigay ko na lang yung link ng isa kong YouTube channel. Iba naman yung kasi yung YouTube channel na yun ay dati yung mga review ko, repair, at sports filming. So ngayon yung aking old YouTube channel, ginawa ko na siyang pure na extreme sports, local extreme sports. So nag-filming ako ng mga local extreme sports dito sa aking local area. So guys, pagpasensyahan nyo na, ngayon lang ako makakag-upload ng video. So ngayon, yung re-review natin at itetest natin yung capacity itong Romos KC12. Yan, KC12. So hindi ito sa akin, sa aking kapatid ito. Kasi pasensya na. Sa aking kapatid ito. So galing ito sa aking pinsan. So ibinigay sa aking kapatid. So hindi pa nabubuksan. Pero may napuna ako dito kasi yung capacity niya ay 20,000 at katulad din ito ng rapo, medyo madumi lang yung kuwan dito, papel, pero okay lang yan. So ito 20,000 galing sa rapo, yung Q20. So mas mabigat ito kaysa ito. So dito sa kanyang description may nagsasabing ayan 296 gram, pero nang tinimbang ko just only 255 grams lang. So maglalagay na ako lang ng video dito sa harap para makita nyo kung paano ko sila tinimbang. Okay, ito lang yung timbangan namin. So test natin. Ito yung Rapo Q20 20,000 mAh na power bank. So yung timbang niya ay nasa 395 grams. Yan 395 grams. Sa Romos naman, ito Romos, ano ba to? KC12. So 20,000 din. So yung timbang niya ay 255 lang. Pero doon sa kanyang description dito ay sabi daw is 295 96. So nakita nyo naman. Nakita nyo, nasa timbangan, hindi umabot. Ito nasa near 400 grams. So hindi ko lang natignan doon sa box kung ilang ba talaga yung timbang nito. So eto, try natin buksan at tingnan sa loob. So I think hindi ito original 20,000 mAh. Kasi alam mo naman sa Rumos, ang daming marami talagang fake. Ang dami talagang fake. Kahit ito. So hindi ko muna sasabihin na fake ito kasi hindi ko naman alam kung saan nila ito binili. So official ba or just lang sa tabi-tabi lang, hindi ko lang alam. So ito, hindi pa naman siya nabubuksan. So buksan natin. So yan. Okay, nakasil pa yan, nakasil pa. Yan, nakasil pa. So dito yan yan yung power bank model KC12, weight 296 gram, 10 ounce, capacity yan 20,000. So yan. Ito rated capacity 38.5 watts hour. Size, ito na yung mga size. Tapos wala masyado. Out input just 5 volts 2.1 amps. So it means fast charge lang siya. Limit lang siya ta 5 volts 2.5 amps. Output niya just only 5 volts lang. May naka 5 volts 2.1 amps, 5 volts 1 amp. Just only maximum lang siya ng 2.5 amps. So kung dalawa yung gamitin mong sa slot na yon, well, yung maximum lang niya just only 2.1 amps lang. Talagang ganoon lang, simple charger, simple power bank lang siya. Wala siyang quick charge. Yung quick charge mabilis yan. Umabot niya ng 8 volts at saka 12 volts. So nasa normal fast charging lang siya. So ngayon buksan natin. Ito lang meron dito, night. Yan, buksan natin.
So, ito siya. Yan. Ito yung naman eh. So, yan. Ito yung output niya. At saka mayroon flashlight. Oh. Wait a minute. Flashlight? Talaga lang ha. At dati, ito meron siyang indicator daw nasa 50. Yan, tanggalin ko na lang to. So may naka-indicator 25, 50, 75, 100 ata dito sa dulo hindi nakikita. So flashlight naman, ano ba to? Hindi naman hold. Double tap, hindi din. Anong gamit ng LED dito? So check ko sa manual. Okay. Okay. Alam. Ano naka-indicate dito ng flashlight? Yan o, capacitor, 1 PC, 12 volts, 1 PC. Wala naka-indicate ng flashlight o. Walang hiya to. Pero may flashlight ba itong model na to? Comment na lang sa description kung talagang merong flashlight sa model na to. Kasi wala may nakalagay dito flashlight. O, model weight, capacity. Yun lang, size, input. Wala lang. Sa dulo. Wala. Kasama. Charger, micro. Input lang niya. That's only micro. Walang hiya to. Flashlight. Hindi nga may ilaw oh. Hold. Wala. Isang click. Wala. Dalawang click. Wala. Tatlong click. Wala. Mukha yatang peke to. Well, okay. Ito na lang. Subukan na lang natin yung output niya dito kung kaya ba niya mag-produce ng 5 volts, 2.1 amps. Medyo magmatagal ata tayo dito. So, try natin. Yan oh. Talaga naman oh. 20,000 ha. Yan, output. Oops. Mukha yatang lobat. Oops. Okay guys. Charge ko muna to at balikan natin mamaya kung bakit ganun ayaw niya mag test. Meron naman nakalagay o indicate. Kung mag-fail dito sa charging pa lang, it seems well, peke. Okay mga kasulit, hindi ko na chinarge yung power bank kasi well, nalaman ko talagang peke ito. Peke. Bakit? Okay. Ito. Subukan natin dito. Ito yung rapo. So, test ko muna itong tester ko dito. So, tester. So, ito, rapo. Kung makikita nyo, yan, 5 volts. Pwede kong ilagay sa 2.1. 2.1 amps. Hindi mag-focus. Okay, focus natin. Yan. Lagay natin sa 2 amps. 2.1 amps. Para, okay, yan, 2.1 amps. Start natin. So, working. Dito. So, stop natin. So, nakaset ito sa 5 volts, 2.1 amps. Ito naman. Kapag ilagay ko, ano naman nangyayari? Yan. Naka-on siya. 5 volts, 2.1. Pag i-on ko, patay yan. Balik natin sa kabila. Yan. Naka-trigger on na yun ha. Balik ko ulit dito. So, try ko yung off. Try ko off. Yan, off natin. Off na siya. Lagyan natin na dito sa may pinakadulo. Yan. So, yan yung output niya. 5 volts talaga. Pero pag mayroon ng load na 2.1 amps, shutdown na siya. So, it means wala ito. So, try natin. Balik ko dito. At iset natin sa 1 amps. Iset natin sa 1 amps. So, hindi yan iikot kapag nasa below 2 amps. Yan, yan. So, lagay natin sa 1 amps lang. So, off ko lang. So, hindi yan active. 5 volts. So, balik natin dito. So, yan. Makikita nyo, hindi pa active yung 1 amp. Hindi pa gumagana. Pag pinindot ko yung on, yan. Tingnan nyo sa voltage. 4.3 volts. So, it means nagsag siya. So, hindi maganda. Kung i-increase pa natin yung
ampere, see what happened to the voltage. Bababa siya. Yan. Kapag nandyan na sa 4.2 volts, hindi na yan maganda. May possibility na mag-off ito. Yan oh. Nag-off na. Nag-off na siya. So, balik natin. So, hindi yan mag-on kahit ilagay ko dyan, no? Mag-shut off yata yan, eh. O, hindi. Ito. Ito yata yung pinaka-fast. So, try natin yan, no? 4.3 pa. See, itas natin. Ampere. Yan, off na talaga siya. So, it means, peke talaga to. Kasi yung specification niya dun, eh. Sa box, oh, nandito pala sa specification niya, kung makikita nyo, dapat meron siyang output na, meron nga dito, eh. Ayan, oh. Ito, 2 amps, pero hindi niya kayang mag-output ng 2 amps. 5 volts pa lang at 1 amps. Nagsasag na siya. So, hindi ito original. Gusto ko sanang buksan, pero baka magalit yung kapatid ko. Bibigay ko na lang sa kanya at kuan na lang, tawag to. Be caution na lang kasi ito, delikado to. May tendency nga yung meron dito na namang mga di magagandang wire. Ang katulad dun sa una kong ni-review yung Rapo. Ay Rumos pala. Yeah. Well guys, dito ko na itatapos yung video kasi wala. Kahit i-test capacity ko ito, hindi ito papasok eh. Hindi ito aabot ng rated capacity. Hindi katulad dito, yung rated capacity natin nakuha 6,000. Yung 2 amps lang. So ito hindi ito aabot. Baka na naman ito, meron naman pabigat katulad ng iba. So guys, avoid na lang buying Rumos sa non-official store. Alam ko naman yung iba dito nakikita murang power bank. Guys, wag kayo niyan kasi baka makasunog eh. Meron na itong nakita dun sa mga review na may isa na sunog. Buti na lang hindi masyadong hindi naging alarma, hindi dun lang sa unit nagkasunog sa wire. So avoid buying a fake power bank kasi wala yung mga safety protection dito. Tignan mo naman na kanina, try natin pag binubos natin yung amperage, nag-off siya. So, baka gamitin kasi nyo ng mga charge nyo dito, may tendency pwede siyang masunog. Kasi yung mga parts niya dun hindi good quality, mga fake. So guys, dito ko na natatapos yung video. You can like, share, and subscribe to my channel para sa ating susunod na mga review and test video ng power bank dito sa ating sulit o hindi sulit channel. At check na lang yung aking second channel kung gusto niyo ng mga extreme sports. Okay, babu!